O anak, nabigyan mo na ba ng kanilang merienda yung mga kapatid mo? Po, wala naman po kong kapatid ah. Ano ka ba? Mga kapatid mo sa tari ang mga yun. Si tatay talaga oh. Hindi pa po eh. Sandali lang at bibigyan ko sila ng patuka. Tsaka kaya naman kung magutom sila, no? Baka gusto niyo pong paliguan ko na rin sila ng mainit na tubig. Hoy, huwag ka magbiro ng ganyan ha. May laban pa ang mga yan sa susunod na mga linggo. Dapat nasa kondisyon sila. Sige po, bibigyan ko sila ng matutuka at maging ng tubig na maiinom. Nagmamadaling umalis si Popoy at nagpunta sa likuran ng kanilang bahay. Nang naroon na siya, napatitig siya sa kanilang mga manok na panabong. Habang nakamasid doon, may napansin siyang kakaiba sa isang manok nila. May isang tandang kasi ang tila hindi mapalagay sa kanyang dinadapuan at animoy may kung anong kinatatakutan. Ano kaya nangyayari sa tandang na yan? Bakit parang naninibago yan sa paligid? Dulot ng kanyang pagkakuryoso, kinuha niya ang lagayan ng patuka nila. Saka naglakad patungo sa manok na pakiramdam niya'y kakaiba. Habang papalipit siya roon, nagtaka siya. Dahil tila naninibago ang tandang sa kanyang paligid. Napansin din ni Popoy na tila natatakot na tumingin ng ibang tandang na panabong sa naturang manok. Pagkalapit niya roon, agad niyang inisa-isang bigyan ng patuka ang mga panabong. Noong natapat na siya sa manok na kakaiba, napakunot noo si Popoy. Gawa ng parang hindi nito kilala ang patukang ibinibigay niya. Ano ba? Pinapakain kita para lumakas ka. Mamaya, baka ako papagalitan ni tatay dahil dyan sa ginagawa mo eh. O anak, nabigyan mo na ba ng patuka yung mga manok natin? Ilang minuto na ginugugol mo dyan ah. Opoy tay, teka tay ah. Atid ba yung manok na ito? Ha? Saan? Yan oh, parang ngayon ko lang nakita yan eh. Teka, parang hindi nga sa atin yan anak ah. Hindi kaya naligaw lang yan dito? Naligaw? Bakit may tali? Saka parang takot sa kanya yung ibang mga manok natin tay eh. Pabayaan mo na nga muna yan. Bigyan mo na lang ng patuka yung lahat ng mga panabong natin at iwan mo na ako rito. Ako nang bahala sa manok na yan. Opo, sige po tay. O sige na, dalian mo at sabihan mo na rin si nanay mo na magpakulo ng tubig ha. Kung hindi rin lang natin mapapakinabangan ng manok na ito, mabuti pa uulamin na lang natin yan. Sige po tay. Pagkatapos magpatuka ng lahat ng manok na panabong, nagpaalam si Popoy sa kanyang ama para umuwi. Sinabi naman ni Mang Iskot sa kanya na bumalik na lang ito kapag nakahain na ang pagkain nila para sa pananghalian. Tangon na lang din ang naitugon ng bata sa kanyang ama. At matapos ito, napatakbo siyang pauwi sa kanilang bahay. Noong wala na si Popoy, pinagmasdan maigi ni Mang Iskot ang tandang nakakaiba. Kung hindi sa akin to, kanino kayang manok to? Paano to napadpad dito? Paring Mang Iskot! Paring Mang Iskot! Sino yung nagsasalita? Pinagtitripan mo ba ako? Ako ito! Ay! Nasa harapan mo na ako! Paring Mang Iskot! Ikaw? Paanong? Pala si Awab! Nandito ako para tulungan ka! Tulungan? Para saan? Hindi ba't magsasabong ka? Gusto kong tumulong! Pak! Ako ang ipanlaban mo at bibigyan kita ng siguradong panalo! Talaga? Pero teka, saan ka ba galing? Pak! Ayan! Ang importante, nandito na ako at handang tumulong sa iyo! Paano ka naman nakakasigurong ikaw ang mananalo? Gusto mo, subukan natin ang ibang alaga mo! Wag na. Baka kung ano pa yung mangyari sa mga yan. Mahal kaya yung mga tandang na yan. Ikaw ang bahala! Basta, ako ang ipanlaban mo, ha? Oo na, sige na. Pero
Bakit ba hindi mo kinakain ng patukang ibinibigay ng anak ko sa'yo? Ayoko dyan. Mas gusto ko yung susunggubat. Masarap yon. Kapag ba binigyan kita ng susunggubat, magiging malakas ka? O naman, basta ipangako mo lang na ako ang ipanlalaban mo. O sige. Teka. Ano ba yung pangalan mo ha? May pangalan ka ba? Ang Awab. Yan ang pangalan ko. Awab! Awab! Oy, sige. Utusan kong anak kong manguha ng susunggubat para may makain ka. Sandali lang ha. Itay, bakit po kayo nagsasalita mag-isa? Gutom na po ba kayo? Ikaw talagang bata ka oh. Nandito ka na pala. Akala ko kung sino ka na eh. Opo, at naabutan ko kayo nagsasalita mag-isa eh. May problema po ba kayo? Kasi anak, itong manok ayaw kumain ng patukang ibinigay mo. Ang sabi niya, gusto raw niya ng susunggubat. Manok? Sabi? Paano nagsalita ang manok? Oo, sinabi ng manok na yan ang gusto niya, susunggubat. Seryoso po kayo, Itay? Ang manok na yan mismo nagsabi ng gusto niya? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Kung totoo man po yung sinasabi ninyo, subukan po kaya ninyong pagsilitain ulit yan. Oy, sige. Oy manok, Awab, magsalita ka nga uli. Uy! Wala naman po eh. Bakit ba tinawag niyong Awab yan? Sabi niya, yan ang itawag ko sa kanya. Naku naman tatay oh. Sandali nga lang, kukuha na ako ng makakain nyo. Ano akala mo sa akin? Pinasukan na ng hangin sa ulo? Loko kang bata ka ah. Naku, dyan na nga po kayo Itay. Uy, sandali! Sundin mo muna yung inutos ko. Manguha ka muna ng mga susunggubat at dalhin dito. Ipapakain ko lang sa manok na ito, dali! Sige na nga po, aalis na ako at pupunta sa gubat. Pero Itay, walang manok na nagsasalita ha? Oo na, basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Nagmamadaling umalis si Popoy. Ilang beses pa niyang nilingon ng kanyang ama na nooy nakatuon ng atensyon sa manok na hindi naman nila alam kung saan nanggaling. Habang naglalakad, nagtaka ang bata kung bakit sinabi ng kanyang ama na nagsasalita ang manok, kung bakit nangihingi ito ng susunggubat. Kanino naman kaya nakuha ni tatay ang ideya na yun ang ipapakain sa manok? Malay natin, baka yan pa yung maging rason para manalo ang panabong namin. Nagmamadaling pumunta sa gubat si Popoy. Naghanap siya ng mga susuroon. At nang makarating siya sa bahaging kawayanan, natuwa siya sapagkat marami siyang nakita roon. Isa-isa niyang kinuha ang mga suso at nang nakarami na siya, inilagay niya ang mga yon sa kanyang sombrero. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakad pa uwi. Hanggang sa makarating siya sa likod bahay nila. Nasaan na kaya si tatay? Tay! Nandito na po ako! O anak! Salamat at narito ka na. O ano, marami ba nakuha mo? Opo, ito oh. Punong-puno yung sombrero ko. Aba, mabuti naman. O halika, samahan mo ko. Ipapatuka natin to sa bago nating alaga. Bagong alaga? Oo, yung manok na dayo dito sa atin. Nagpasya akong angkinin na lang yun Total, nais naman niyang tulungan tayo Seryoso po kayo, tay? Bakit po kung may sakit yan? Baka po may sakit yan ha? Kawawa yung ibang panabong natin. Huwag kang mag-alala anak. Basta, ako ang bahala. Sa tulong ni Awab, magiging mayaman tayo. Hindi na natin siya kakatayin. May naisip na akong plano para riyan. Sinong Awab? Yung ba yung manok na yan? Oo, siya mismo yung nagsabi sa akin na yun ang kanyang pangalan Tinawag pa nga niya akong pare Kung totoong nakakapagsalita po yan, pagsalitain nyo nga po ulit. Nang tuluyan silang makalapit sa tandang,
Ibinigay nila rito ang mga nakuwang susong gubat ni Popoy. Hindi naman nag-aksaya ng kanyang oras ang manok at sinimulang tukain ang mga suso. Awab, magsalita ka nga uy. Oh, hindi naman po nagsasalita. Si tatay talaga niloloko niyo naman ako Hindi anak, nakakapagsalita yan. Nagkwentuhan nga kami kanina niyan Kaya mo, kapag nagsalita ulit, tatawagin kita at marinig mo yung kanyang boses. Sige po, itay. Noong maubos na ng manok ang ibinigay nilang susong gubat, ipinagaspas nito ang kanyang pakpak saka tumilaok ito ng ilang ulit. Napatitig pa ito kina Popoy at Mang Iskot na animoy nagpapasalamat. Na mga panahong yon, minabuti na ng mag-ama na iwan ang mga manok nila at pumasok na sila sa kanilang bahay. Inay, may bago pong manok si tatay. Oh, talaga? Kanino galing? Wala po. Nang magpunta kami ron, may dayong manok na nakatali. Di nga namin alam kung paano napadpad ang manok na yun doon sa likod bahay. Diyos ko po, baka engkanto yan o elemento. Ay nako, huwag ka nga mag-isip ng ganyan Marta. Pati manok pinagdududahan mo Basta, malakas ang kutob ko na hindi yan normal na manok. At paano mo naman nasabi? Nakita mo na ba yung sinasabi naming manok? Hindi pa. Pero kung walang nagbigay sa'yo, malakas ang hinala ko na isang engkanto yan. Kung talagang engkanto, bakit tumitila ako na kagaya ng normal na tandang? Lahat ay kayang gayahin ng mga engkanto. Lalo na kung may mga kung anong motibo sila. Ay nako, hayaan mo. Aalamin ko kung anong uri ng engkanto yung tandang na yon. Mas maigi pa nga. Baka mamaya kung anong sakit o kamalasan na yung dala niya sa atin Paano naman kung buenas pala yung dala niya? Di, mabuti kung ganun. Panandalian nilang itinigil ang kanilang pag-uusap. Nagpasya silang tatlo na kumain na muna. Habang kumakain, Teka, saan ba nagmula yung manok na yon? hindi ko nga alam. Nagulat na nga lang ako nang sabihin sa akin ni Popoy na may ibang manok Hindi ba Popoy? Opo, hindi ko nga rin po alam kung sino naglagay nun dun May tali rin kasi. Kung hindi ko kabisado yung mga manok natin, baka napagkamalan ko pang sa atin talaga yun. Baka engkantong manok yan Baka mamaya kung ano pa yung maging kapalit ng kanyang pagtulong sa atin. Hindi naman siguro. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Pero itay, hindi ba't sabi nyo Biglang natigilan si Popoy sa kung anumang nais niyang sabihin. Sinenyasan siya ng kanyang ama na tumahimik, kaya sinunod niya ito. Ano bang ibig mo sabihin, Popoy? Wala po, inay. Ang ibig ko pong sabihin, nagsasabong din po yung ibang kaibigan ni tatay, kaya pwede niyang ibigay sa kanila yung manok na yun kung sakali. Akala ko kung ano na Marta, baka gusto mo tayong dalawa ang magsabong At nang madagdagan naman natin yung si Popoy. Hoy, huwag ka nga bastos, Scott. Nasa harap tayo ng pagkain at ng anak mo Ano naman, nagtatanong lang naman ako Tanong mo na merong ibang ibig ipahiwatig Bakit? Tumitilak ba ba yung tandang mo? Ay, naku naman Kumain na nga lang muna kayo, Nay. Itay? Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa saka napatawa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain hanggang sa matapos na sila. Nang nagpapahinga na sila, naisipan na mag-ama na bumalik sa likod bahay nila. Si Aling Marta naman, naiwan sa loob ng bahay at naghugas ng kanilang pinagkainan. Susubukan kong ikondisyon yung manok na yun, anak, at siya yung ipanlalaban ko. Paano po kung matalo, Tay? Mas maasahan natin yung mga tandang nyo kaysa sa bagong manok, di po ba? Oo, pero bahala na. Malakas ang kutob ko na mananalo si Awab Paano po nyo nalaman ng pangalan niya? Ikaw lang ba nagbigay niyan sa kanya? Ay nako anak, basta,
Ang hirap ipaliwanag eh. Nagsalita nga siya kanina at kinausap ako. Ewan ko nga ba kung bakit nung nariyan ka na nanahimik na siya. Kung talaga pong nagsasalita na siya, ibig sabihin may wagang tandang siya. Saan kaya siya galing? Yan ang hindi ko alam at ang nais kong tuklasin. Sana nga, swerte ang hatid niyo sa atin, no? Tsak na hindi ako magsasawang magbigay sa kanya ng susunggubat. Nang malapit na sila sa kanilang mga alagang tandang, bigla silang natigilan nang may tumawag kay Mang Iskot. Napagtanto nilang ang kumpare pala niya yun, kaya iniwan na nito si Popoy upang puntahan ang kanyang kaibigan. Totoo kaya nagsasalita yung manok na yun? Malapitan nga. Nagmamadaling lumapit si Popoy sa bagong tandang nila. Nang naroon na siya, nagulat siya nang makita niyang ubos na ang mga susunggubat na kanilang ipinatuka. Uy, manok! Totoo bang nakakapagsalita ka? Ilang beses pang inulit ni Popoy ang naging tanong niya, hanggang sa makarinig siya ng isang tinig. Nagpalinga-linga siya sa paligid, ngunit wala namang ibang taong naroroon. Ako ito, paring Popoy! Ako si Awap! Ha? Nagsasalita ka nga? Paano mo nagagawa yan? Huwag kang matakot sa akin! Isa akong kaibigan! Pero, paano mo nagagawang makapagsalita? Secret! Basta, magmula ngayon, kaibigan na tayo ha! Totoo bang sabi ni tatay na ikaw ang kanyang isasabong sa susunod? At titiyakin kong mananalo ako sa laban. Paano ka naman nakakasiguro, Aber? Basta! Magtiwala ka lang sa akin at tutulungan ko kayo. Kung ganun, totoong lahat ng mga sinabi ni tatay. At bilang tanda ng ating pagkakaibigan, bibigyan kita ng isang itlog. Ha? Itlog? Paano ka mangingitlog? Itandang ka. Sandali. Ayan, dakputin mo, paring Popoy. Aba, nangitlog ka nga. Paano nangyari yun? Huwag ka nang magtanong pa. Kunin mo na yan bago pa lamunin ng lupa. Nanginig si Popoy sa kanyang nakita. Hindi niya akalaing mangingitlog ang isang tandang. Gaya ng sabi ng tandang na si Awab, agad niyang kinuha ang itlog. Nang nasa palad na niya ito, pinagmasdan niya ito ng maigi. Aba, totoong itlog nga ito ah. Oo, at magagamit mo yan sa oras ng iyong kapahamakan. Isa siyang mutya. Ano gagawin ko dito? Isubo mo! Po? Basta, kapag gagamitin mo na yan, isubo mo at isipin mo anong mangyayari. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng lakas. Talaga? Sige nga at nang masubukan ko. Isinubo ni Popoy ang itlog ni Awab. Iisip din niyang magkakaroon siya ng pambihirang lakas. At ganun na lang ang kanyang gulat nang mawari niyang biglang gumaan ang kanyang mga braso. Pinisil niya ang mga ito at namangha siya nung mapagtantong napakatigas ng kanyang kalamnan. Sige na, subukan mo at nang malaman mong mabisi ang itlog ko. Sige, ayun, may puno. Susuntukin ko yun. Tingnan natin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Napatakbo si Popoy patungo sa tapat ng malaking puno. Walang pagdadalawang isip niyang sinuntok ang puno. Sa unang suntok niya, yumugyug lamang yon. Subalit, nang ulitin niya ang pagsuntok sa puno, napanganga siya at namilog ang kanyang mga mata. Ha? Totoo nga? Nagawa kong ibuwal ang puno kahit na sobrang laki nito. Ibig sabihin, makatotohanan ng sinabi ni Awab. Dulot ng kanyang labis na tuwa, napatakbo siyang pabalik sa tandang na nagbigay sa kanya ng itlog. Awab, totoo nga, nagkaroon ako ng pambihirang lakas. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Kung ano man ang nanaisin mo ay mangyayari. Dahil ang itlog na yan, ang siyang magsisilbi mong medium sa iyong gabay.
Kung gayon, magagawa ko ng mga bagay na hindi basta-basta nagagawa ng normal na bata. Oo, kaya kailangan mong ingatan ng itlog mo. Kapag iniluwa mo na ito, kailangan mong itago ito sa iyong salawal. Sa parang yan, kakapit ang itlog at hindi mawawala. Paano kung mabasag? Hindi mababasag yan. Isang mutya ang itlog. At kung inakala mong malambot yan, nagkakamali ka. At saka, ikaw lang ang nakakakita niyan. Kahit pa na isubo mo yan, pagiging normal pa rin ang pagsasalita mo. Kung ganun, maraming salamat dito, Awab ha. Hindi ko man alam kung kailan ko magagamit ito pero alam kong darating ang araw at mapapakinabangan ko itong kaloob mo. Sige, basta, bigyan mo ko ng maraming susunggubat ha. Opo. Magmula ngayon, paring Awab na rin ang tawag ko sa iyo. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nung makita ni Popoy na paparating na roon ang kanyang ama. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanila, iniluwanan niya ang itlog at mabilis na itinago sa kanyang salawal. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin sa tandang na yan? Hindi ba't may potensyal na manalo? Oo nga po, palagay ko malaki rin ang tsansya niya. Ibang-iba ang kanyang kaliskis oh. Oh, nakita mo rin pala yun, Popoy. Mamaya pala, pupunta dito yung kumpare ko. Yung ninong mo, magdadala siya ng tandang at itong si Awab ang ipanlalaban natin sa dala niya. Sige po, mga anong oras po ba? Hindi ko alam pero basta pupunta raw siya. Aalis na sana silang dalawa sa likod bahay nang marinig nila ang pagtawag ng kumpare ni Mang Iskot. Dahil dito, tinawag siya ni Popoy at sinamahang patungo sa likod bahay kung saan naroon ang mga tandang nilang panabong. Arimberto, narito ko na pala. Tinan mo itong manok ko Dito natin susubukan yung tandang mo. Aba, saan ang galing yan? Sa buong buhay ko sa pagsasabong ngayon lang ako nakakita ng tandang na ganyan ang postura. Matagal na yan dito sa akin. Hindi ko lang pinapakita kasi alam ko magagamit ko yan balang araw. O sige, paayag ako dyan nilaban ng manok kong ito. Pero kapag nanalo ko, pahihiramin mo sa akin yan Kukuha lang ako ng lahi niya. O sige, kung mananalo yung manok mo, hindi ko pa yan nailalaban Pero malakas ang kutob kong mabagsik siya. Kung ganon, ano pa hinihintay natin? Umpisa na natin. Kinuha ni Popoy ang tandang nilang si Awab at siya na mismo ang humawak dito. Sa udyat naman ni Mang Isko, binitiwan ni na Popoy at Mang Berto ang kanilang tandang. Nang magkaharap ang dalawang tandang, agad na nagpakitang gila si Awab. Hindi naman nagpatalo ang manok ni Mang Berto at sinubukan nitong lumaban. Ayan, sige! Paluin mo pa! Palo! Sige Awab! Ganyan! Sige ba? Makalipas ang ilang minuto, parehong napahiyaw si Mang Iskot at Popoy. Sa pagpalo ng kanilang tandang na manok ni Mang Berto, nagpagulong-gulong ito. Hindi pa nakontento si Awab. Nilapitan niya ang naturang tandang at ilang beses na inapakan ng ulo nito. Nang mawari nitong halos hindi na makagalaw ang manok, tinuka niya ang bandang dibdib noon hanggang sa magkaroon ng butas doon. Ay, manok ka! Pare, ano ba nangyayari dyan sa tandang mo? Bilis! Kunin mo yung manok mo at kukunin ko naman yung sa akin. Awab, tama na yan. Napalingon si Mang Iskot kay Popoy nang sabihin niya yon. Subalit dahil hindi kayang pigilan ni Mang Berto si Awab sa kanyang ginagawa sa tandang nito, ay napatawag siya kay Mang Iskot. Ibinaling naman agad ng ama ni Popoy ang atensyon niya sa dalawang tandang. Awab! Awab! Tama na yan! Nilapitan niya ang mga tandang at agad na kinuha ni Awab. Lahat sila ay nangilabot ang makita nilang nagawa ng tukain ng nasabing tandang ang puso ng manok ni Mang Berto. Ang tandang ka! Bakit yan ang ginawa ng tandang mo sa manok ka? Hindi ko alam Unang beses pa lang naman namin nilaban ito at hindi namin alam kung anong kanyang kayang gawin. Akala ko ba matagal na sa'yo yung manok na yan?
Bakit hindi mo man lang pinag-insayo? Oo na, aaminin ko na. Hindi ko alam kung saan galing ang manok na ito. At ngayong umaga lang din namin to nakita rito. Kung ganon, saan nagmula ang manok na yan? Malakas ang kutob kong may sa engkanto yan. Hindi namin alam eh. Basta, pagpunta namin dito, naririto na siya. Kung ganon, paniguradong may sa engkanto ang manok na ito. Kinakailangang ilayo yan sa ibang manok mo. Dahil makakainin niya yung mga yan. Hindi mangyayari yan. Ako mismong dudurog sa ulo nito kung gagawa siya ng ganun. Dahil sa nangyari sa kanyang manok, dismayadong umuwi si Mamberto. Subalit bago pa man siya umalis, nangako siyang wala siyang pagsasabihan patungkol sa manok ni Mang Iskot. Nung wala na si Mamberto, Hindi po kaya totoo yung sinabi ni Mamberto? paano mo naman nasabi yan, anak? Kasi kakaiba yung tandang na yun eh. Iba yung lakas at liksi niya. Yan nga ang mas maigi. Tsak na yung panalo natin sa sabong. Ang inaalala ko lang, baka kung ano yung gawin niya sa kanyang makakalaban. Hindi na natin problema yan. Kung ano man ang gawin ni Awab sa kalaban niya, sa kanya na yon. Basta sa atin ang pera. Nabahala si Popoy sa kung anong gawin ng tandang nila sa kalaban nito. Subalit nang maisipan niyang tama naman ang kanyang ama, pilit niyang isinantabi ang pangamba niya. Nang mga panahong yon, ibinalik na lang nila sa tali nito si Awab at nagpa siyang umuwi sa kanilang bahay. Oh, bakit parang may kasiyahan kayo sa likod bahay? Pumunta kasi si Paring Berto at inilaban niya yung manok niya. O anong nangyari? Ayun, natalo yung manok niya. Saka kinain ni Awab yung puso ng tandang ni Ninong Berto. Ano? Kinain? Diyos ko po, hindi kaya may sa aswang ang manok na yan? Wala naman siguro. Kung meron man ako ang unang papatay sa kanya. Siguraduhin mo lang, Iskot ha. Buhay natin ang nakataya. Oo na. Alam ko naman ang ginagawa ko Gagamitin natin ang tandang para magkaroon tayo ng pera. Kung ganon, siguraduhin mong walang masamang mangyayari dyan sa anak mong kagaya mo ay adik na rin sa sabong ha. Wag po kayo mag-alala, nanay. Kaya ko naman po ang sarili ko Kahit na, iba pa rin ang nag-iingat. Basta ako, wala akong tiwala sa tandang na yan. Di bahala ka. Basta kami ng anak mo, alam namin ang ginagawa namin. Napabuntong hininga na lang si Aling Marta. Nagpasya siyang iwan na lamang ang mag-ama at pumunta sa kusina. Nung wala na si Aling Marta, nag-usap sila Popoy at Mang Iskot sa kanilang mga gagawin sa darating na araw ng sabong sa bayan nila. Kinabukasan, nung tulog na ang mga magulang ni Popoy, sa hindi malamang dahilan ay hindi siya dinadalaw ng antok. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makatulog? Naisip ni Popoy na baka dulot yun ng maalinsangang panahon. Kaya nagpasya siyang buksan na lamang ang bintana. Marahan siyang naglakad palapit doon. At nang nasa tapat na siya ng bintana, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagtahol ng aso. Alam ni Popoy na malapit lang yun sa likod bahay nila, kung saan naroroon ang kanilang mga manok na panabong. Ano kaya kung lalabas ako? Parang may kung anong nangyayari sa likod bahay Gising ka na pala, Popoy. Saan ka pupunta? Oh? Gising na po kayo, nanay? Oo. Teka, saan ka pupunta? Lalabas lang po ako saglit. Titingnan ko lang yung mga manok. Baka kasi may tao sa likod bahay Tahol kasi ng tahol yung mga aso. Aba, wala namang tayong aso Baka kakainin niya yung mga manok natin. O sige na, tingnan mo sa labas. Bumalik ka kagad ha. Opo, sige po nanay. Sandali lang po ako. Nagmamadaling bumaba si Popoy sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas niya, nanindig kagad ang kanyang mga balahibo sa batok. Pakiramdam din niya'y may mga matang nakamasid sa kanya. Dahil dito, iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa madako ang kanyang titig sa bahagi kung saan naroroon ang kanilang tandang na si Awab. Nang makita niyang may gumagalaw roon, napakunot noo siya at nakuryoso. Ano kaya yun? Gumagalaw
Dulot ng kanyang labis na kuryosidad, maraan siyang naglakad patungo roon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may maanginag siya. Ha? Si Awab ba yun? Bakit parang naging kakaiba ang galaw niya? Sinipat niyang maigi yon hanggang sa matanaw niyang nakahandusay roon ang aso. Ang mas lalo pang ikinagimbal ni Popoy ay nang makita niyang kinakain ni Awab ang laman loob ng hayop. Lalapitan sana niya at sisitahin ang tandang, ngunit biglang nagpalit ng anyo ang nilalang. Nanginig ang kanyang buong katawan nang makita niyang naging isang bata ang tandang. Gawa ng hindi naman makaharap sa kanya si Awab, hindi na aninag ni Popoy ang itsura nito. Subalit nang akmang aalis na sana siya roon, sa hindi inaasahay nakaapak siya ng tuyong sanga. Naku po! Sino yan? Awab? Ikaw ba yan? Oo, paring Popoy. Ito ang aking tunay na itsura. Napatulala si Popoy. Sa tulong ng sinag ng buwan, nakita niyang itsura ni Awab. Bata man ang katangkaran nito at ang hubog ng katawan, kapansin-pansin din ang kulubot niyang balat. Sobrang kapal din ang kanyang labi at malaki ang kanyang bunganga. Pero bakit mo kinain yung asong yun? Hindi ko siya kinain. Sinubukan niya akong kagatin eh. Nanlaban lang ako. Malas lang niya dahil siya ang namatay. Ano bang uri ng nilalang ka? Hindi agad sumagot si Awab. Bigla itong nagpalit ng kanyang anyo at muling naging isang tandang. Isa akong bawa. Uri ng engkantong gubat at bantay ng mga hayop. Kaya kong maging kahit na anong nilalang kapag gugustuhin ko, paring Popoy. Pero baka saktan mo kami ha? Baka gawin mo rin sa amin ang ginawa mo sa asong yun. Hindi, paring Popoy. Hindi ko magagawa sa inyo yun. Nandito ako para tulungan kayo. Pero totoo bang kaya mo magpalit ng anyo ng kahit na anong hayop? Hindi sumagot si Awab. Sa halip, ipinagaspas niya ang kanyang pakpak. Sa isang pagkisap naman ng mga mata ni Popoy, biglang nagpalit ng anyo ang tandang. Naging isa itong palaka. Pagkatapos, naging isang bayawak. Hanggang sa bumalik ito sa pagiging isang tandang. Sa anyo kong ito, mas makakatulong ako sa inyo. Kaya sana, kung ano man ang nakita mo, huwag mo ipagsasabi kahit kanino ha. Oo, paring Awab. Pangako, wala akong pagsasabihan. Kung ano man ang nakita ko at narinig, mananatili lang yun sa pagitan nating dalawa. Maraming salamat naman. Nasa ganong sitwasyon sila nang may marinig na pagkaluskos si Popoy. Alam niyang papalapit ito sa kanilang bahay, kaya nagmatsyag siya sa paligid. Iba ang pakiramdam ko. Mukhang may hindi magandang nilalang na umaligid. Paniguradong may masama silang pakay. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang mutsang ibinigay ko sa iyo, paring Popoy. Sige, iyan ang gagawin ko. Noon din, dinukot ni Popoy ang mutyang itlog na nasa salwal niya. Pagkahawak niya nito, naramdaman kagad niya ang init at ang pagkislot nito na animoy meron itong sariling buhay. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang mutyang yan para labanan ng mga nilalang na yon. Hindi kasi ako makalis dito eh. Dahil baka kung may makakita sa akin. Pero baka kung anong mangyari sa akin. Huwag kang magkalala. Hindi ka bibigay ng mutyak niyan. Napatango si Popoy sa tandang na kanyang kaharap. Noon din, nagkaroon siya ng lakas ng loob at umalis siya upang alamin kung anong nilalang na naroroon at umaaligid sa kanilang bahay. Ano kaya yung nandun? Bakit kaya parang... Bigla siyang natigilan. Naging malakas ang kabog ng kanyang puso. Kaya nagpasya na si Popoy na isubo ang itlog. Saktong pagkasubo niya, agad na nanalaitay sa buong katawan niya ang malakas na enerhiya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang rumonda sa paligid. Nasa ganong kalagayan siya nang makita niya ang 6 na nagbabagang mga mata. Sinipat niya ng maigi ang kinaroroonan nun. At habang tumatagal ang kanyang pagkakatitig doon,
Naaninag niya ang tatlong mga nilalang. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang ang mga yon. Ano kayang ginagawa ng mga yun dito? Kailangan hindi nila ako makita. Inisip ni Popoy na hindi siya makikita ng mga aswang at matapos ito, naramdaman niyang ang mainit na puwersang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Alam niyang hindi na siya makikita ng mga aswang, kaya nagsimula siya maglakad patungo sa kanila. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mapatitig sa kanyang direksyon ng tatlong aswang. Kasunod nito, nagmamadaling umalis ang tatlo na parang may kung anong kinatatakutan. Napakanut noon naman si Popoy. Ngunit sa halip na bumalik pa sa kinaroroonan ng tandang, minabuti niyang pumasok na lang sa kanilang bahay. Habang papasok siya, iniluwa niya ang isinubo niyang itlog saka itinago sa loob ng kanyang salawal. Oh, bakit ang tagal mo? Ano pa bang ginawa mo roon? Oh, wala naman po. May narinig kasi akong kaluskos sa paligid kaya tiningnan ko. Akala ko kasi baka may mga magnanakaw ni pero nakita kong pusa lang pala. Ganun ba? O sige na, matulog na tayo. Hinintay lang naman kita para makatulog na rin ako. Sige po. Tuluyan na silang natulog. Pilit na rin kinalimutan ni Popoy ang nangyari. At sa kabutihang palad, nakatulog naman siya ng mahimbing. Kinabukasan, nagising si Popoy dahil sa mga pag-uusap sa labas. Marta, mamaya aalis kaming dalawa ni Popoy ah. Bakit? Magsasabong na naman kayo? Oo. Nakalimutan ko kasing may isa pa pala kaming sabong na pupuntahan eh. Susubukan naming ilaban si Awab. Huwag mo sabihin na influensyahan mo na naman ang anak mo, ha? Eh ayaw naman niyang magpaawat eh. Kung gusto niyang sumama, pabayaan mo na kasi. Pabayaan? Sa halip na mag-aral, sabong at mga tandang ang kanyang inaatupag eh. Ikaw, ama ka niya. Sana naman ay pinagsasabihan mo yung anak mo. Oo na. Ito nang huling sabong na isasama ko siya. Sa susunod, ako na lang ang lalakad. Siguraduhin mo lang ha. Baka pati ikaw hahambalusin ko na ng sinturon. Huwag na po kayong mag-away. Kagustuhan ko naman pong sumama kay tatay eh. Sa sabong, mabilis ang pera. Pero kung mag-aaral ako, ilang taon pa bago ako makapagtrabaho. Kaya, magsasabong na lang ako. Hay naku, mag-ama nga kayong dalawa. Ang titigas! O anak, maganda ka na't idadayo natin sa kabilang baryo si Awab. Nakalimutan kong may sabong sa kabilang baryo eh. Ang sa isang nayon lang ang napaghandaan ko. Sige po itay, pero ilalaban natin si Awab kahit na wala pa siya sa kondisyon. Malaki ang tiwala ko sa tandang yun, no? Hay, basta kayong dalawa ha. Kung sasabong din lang kayo, siguraduhin yung mananalo talaga kayo ha. Huwag ka mag-alala. Malakas ang kutob kung mananalo kami. Hindi kami uuwing luhaan. Kaya nga inay, kapag si tatay nagkaroon ng kutob, tsak na mananalo yan. Tsak na tiba-tiba na naman tayo nito. O sige na, maligo ka na ron at magbihis. Opo itay, sandali lang po't maliligo po muna ako. Nang makalis na si Popoy, nag-usap pa ang dalawa. Ipinaliwanag pa ni Mang Iskot kay Aling Marta na malaki ang tiwala niya sa kanilang panabong. Kaya nakahanda siyang ipusta ang lahat ng kanyang panalo. Kung gusto mo, tingnan mo sa likod bayang tandang na si Awab at ang malaman mo kung may kakayahan ba siya o wala talaga. Wag na, wala naman akong pakialam sa mga panabong mo eh. Basta, sinasabi ko lang sa iyo kapag natalo kayo at naubos ang pera ninyo, pareho kayong mag-ama na matutulog sa labas ng bahay. Oo na. Basta huwag ka na magreklamo at huwag mo kaming pipigilan sa aming pag-alis Napatango na lamang si Aling Marta. Makaraan ng ilang minuto, nakabalik din sa sala si Popoy. Nakapagbihis na ito, kaya naganda na rin si Mang Iskot. Ng mga panahong yon, nagbihis na rin siya at bumaba na sila sa kanilang bahay. Pinuntahan nila ang mga tandang nilang panabong. Itong si Awab ang dadalhin natin.
Kahit ilang laban pa itong lalabanan niya tsak na hindi ito matatalo. Pero hindi ba po natin yan nakokondisyon Huwag ka matakot anak, magtiwala ka kay Awab. Hindi niya tayo bibiguin. May tiwala naman po ako sa kanya. Ang sabi nga po niya, tutulungan niya Ha? Nakipagkwentuhan din ba siya sa'yo? Hindi ba tama ako? Nagsasalita siya, hindi ba? Opo. Hindi nga po ako makapaniwala nung una. Pero ilang beses ko nang narinig na nagsasalita siya at nakipagkwentuhan din sa akin. O di ba? Sinabi ko na nga ba hindi normal na manok si Awab Pero paano po kung malaman ng ating mga kalaban na hindi pala isang simpleng tandang lang ang dala natin? Huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yan. Paano naman po kayo nakakasiguro? Basta, malakas ang kutob kong hindi tayo bibiguin ni Awab. O sige po itay, basta magmatsyag lang tayo mamaya at huwag papakasiguro. Tama ka anak, maraming mga bagay ang po pwedeng mangyari. Basta kung ano man ang mangyari, hindi po natin pababayaan si Awab Dumiretso sila sa likod bahay at nilapitan nila si Awab. Napakunot-noo pa si Popoy, gawa ng wala namang bakas ng dugo ang aso roon na nilantakan ng engkantadong tandang. Paring Awab, may sabong sa kabilang baryo at nais naming ikaw ang ilaban namin. Alam naman namin na hindi mo kami bibiguin paring Awab Abay, mas mainam ngang may laban ako para naman maigalaw ko naman tong katawan ko. Sige, payag ako. Basta pagkatapos ito, bigyan niyo ako ng maraming susunggubat Oo ba? O tayo na makapwesto kaagad tayo ron. Kailangan nating manalo. Nagmamadali silang maglakad patungo sa kabilang baryo. Habang naglalakad sila, sinabi pa sa kanila ni Awab na kakainin niya ang puso ng manok na kanyang matatalo. Hindi naman siya tinutulan ni Popoy at Mang Iskot. Makaraan ng mahigit 15 minutos, nakarating na sila sa kabilang baryo. Agad silang dumiretso sa sabungan at nawari nilang kahit na umaga pa lang marami ng mga taong naroroon. Paring Awab, huwag ka muna magsasalita Baka malata tayo ng mga tao. Kailangan makita din natin ang mga manok na mga yan para malaman natin kung anong kapasidad nila. Basta ako, malaki ang tiwala ko dito sa manok natin. Magtiwala lang kayo. Hindi ko kayo bibiguin. Gumala sina Popoy at Mang Iskot upang tingnan ang mga manok ng ibang naroroon. Naganap na rin sila ng magandang pwesto upang hindi sila mahirapan. Makalipas ang halos isang oras, nag-umpisa na ang unang sultada ng sabong. Sinadya rin nila Mang Iskot na sa ikalawang sultada nila ilalaban si Awab. Nung nagsisimula na ang laban ni Awab, Sige Awab, kaya mo yan! tingnan mo yung kalaban niya nangihina na dahil sa mga palo ni Awab. Kaya nga po itay, sige pa Awab! Makaraan lang ilang sandali, nagawang matalo ng tandang ni Mang Iskot ang kalaban nito. Subalit lahat ng mga taong naroroon ay nagimbal. Bago pa man tuluyang matanghal na panalo si Awab, tinukanan nito ng paulit-ulit ang dibdib ng kalaban niya sa kakinain ng puso nito. Walang ano-ano. Aswang ang manok na yan! Isa siyang aswang! Hindi aswang ang manok namin. Kung may aswang man dito, ikaw yun. Napalingon kay Popoy ang mama. Napatitig ito ng mabalasik at animoy may kung anong balak na gawin. Subalit dahil marami mga tao roon, nagpigil ito ng kanyang galit. Nakipagtitigan naman sa kanya si Popoy. Alam ng bata na naging bantog si Mang Romeo na isang aswang dahil halos lahat ng mga kadugo nito ay kilalang aswang sa kanilang baryo. Kumanda ka sa akin, bata ka! Hindi mo alam kung ano mga sinasabi mo! Bakit po? Totoo bang aswang kayo? Tumahimik ka na! Diyan na nga kayo! Tuluyan ang umalis si Mang Romeo. Dahil naging abala si Mang Iskot sa pag-aasikaso ng nanalo nilang manok. Hindi nito narinig ang mga sinabi ng nakasagutan ni Popoy. Dahil malakas pa naman si Awab at nais ni Mang Iskot na manalo ng malaking salapi sa sabong, ilang beses nilang inilaban ang kanilang manok.
Lahat ng mga tao ay namangha at kinilabutan. Gawa ng kinakain ni Awab ang mga puso ng manok na kanyang natatalo. Nung pauwi na sila, nagmadali siyang maglakad. Gawa ng dumidilim na ang paligid. Sinabi rin ni Popoy sa kanyang ama ang naging sagutan nila ni Mang Romeo. Pabayaan mo na lalaking yun. May saltik yata sa ulo yun eh. Ang mahalaga, nanalo tayo at mas malaki ito kaysa sa inaasahan natin. Kaya nga po, tatawagin ba niyang aswang si Awab eh? Siya naman itong may laing aswang. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Biyernes ngayon. E ano pong meron kapag Biyernes? Malakas ang pandaman ng mga aswang at maging ng iba pang elemento. Kung ganun, kayang marinig ni Mang Romeo ang pinag-uusapan natin? Oo, at kapag tinatawag silang mga aswang, mas lalo silang nagiging agresibo. Bakit? Totoo po ba talagang aswang si Mang Romeo, Itay? Oo, at bali-balitang siya ang sumalo ng mutya ng kanyang namatay na ama. Naku, nakakatakot. Sana hindi ko na siya pinagsabihan ng ganun. Huwag kang mag-alala, paring Popoy. Walang masamang mangyayari sa'yo. Nandito naman ako para protektahan kayo eh. Isa pa, alam kong kaya mong pangalagaan ang sarili mo. Kahit na, hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng aswang eh. Nandiyan na yung pinag-uusapan natin. Magmatsyag kayo sa paligid, dali! Naging sunod-sunod ang paghuni ng tik-tik sa paligid. Animoy nagmamatsyag ito sa kanila. Kaya iginala na ni Mang Iskot at Popoy ang kanilang paningin. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam ng kakaiba ang bata. Kaya napagtanto niyang meron ngang kung anong elemento ang nasa paligid. Maganda kayo. Anumang oras, haharangan tayo ng aswang. Kaya nga po, Itay, tumataas ng mga balahibo ko sa batok eh oh. Nakamasid siya sa atin. Mag-iingat kayo. Kilala namin kung sino ka. Huwag mo nang ituloy pa ang mga binabalak mo kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Ilalantad namin ang iyong totoong pagkatao, aswang! Natigil ang pagaspas ng pakpak at maging ang paghuni ng tik-tik sa paligid. Subalit dahil hindi pa rin nawawala ang kakaibang nararamdaman ni Popoy, napagtanto niyang naruroon pa rin sa kanilang paligid ang aswang. Walang ano-ano, nakarinig sila ng paglapag sa hindi kalayuan. Sinipat nila ng maigi yun at nakita nila ang mapupulang mga mata. Mag-ingat ka anak, huwag kang lalayo sa akin ha. Paniguradong aswang yan. Ang aswang na yan po ang kinakailangan mag-ingat. Sige na, paring Popoy. Isubo mo na ang itlog mo. Isubo ang itlog? Bakit? May itlog ka ba? Oo, paring Iskot. May itlog ako. At isinubo yan ni Popoy. Ang bastos mo naman. Popoy, totoo ba yung sinasabi ng tandang na ito? Opo, sa katunayan nga po, makinis at malambot ang itlog niya. Sandali lang po. Sa mismong harapan ng kanyang ama, may dinukot si Popoy sa kanyang saluwal. Makaraan ng ilang sandali, may hawak na siyang maputing itlog na kumikislot. Napanganga naman si Mang Iskot dahil sa pagkamangha. Iyan ba yung itlog na sinasabi mo, Awab? Oo, paring Iskot. Yan ang itlog ko. At dahil dyan, makakayanang labanan ni Popoy ang kahit na anong nilalang na mas malakas at mas makapangyarihan sa kanya. Minsan ko na po itong nagamit nung tingnan ko yung paligid ng ating bahay at may nakita kong 3 aswang, Itay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Aswang? Bakit kaya naroon siya sa atin? Anong naging pakay nila? Hindi ko rin po alam eh. Pero ito po oh, isusubo ko na yung itlog ni Awab. Saktong pagkasubo ni Popoy ng itlog ni Awab, nakita nilang papasugod sa kanila ang aswang. Tumigil na lamang sila sa kanilang paglalakad at pinagmasdan ng nilalang. Dumito lang po muna kayo at ako na ang bahala. Anong gagawin mo? Sa pamamagitan nito, kaya ko maging malakas at maliksi. Kagaya nito oh. Noon din, nagmadaling tumakbo si Popoy para sugurin ang aswang. Naging maliksi ang paggalaw nito na hindi na nagawang sundan nito ni Mang Iskot.
Nagulat na lamang siya nang makita niyang kaharap na ni Popoy ang aswang. Sa kabilang banda, pagkalapit ni Popoy sa aswang, natigilan naman ang nilalang. Alam kong kami ang pakay mo, kaya umarang ka sa daraanan namin. Anong kailangan mo? Kilala kita, ikaw si Mang Romeo. Sino yung sinasabi mo? Hindi ko siya kilala. Nandito ako para kunin ang manok ninyo. Hindi namin ibibigay sa iyo yung tandang namin. Kung ganon, kailangan ko pa pala muna kayong patayin para makuha ang tandang. Pwes, gagawin ko yon. Tingnan natin kung ano magagawa mo. Alam kong ikaw si Mang Romeo at hindi mo na yan may pagkakaila pa. Napaangil ang aswang. Ibinuka nito ang kanyang bunganga at kitang-kita ni Popoy ang pangil nito. Sa isang pagkisap ng mga mata ng bata, sinugod siya ng aswang. Hindi naman niya hinayaang masunggaban siya ng nilalang at agad siyang umilag dito. Hindi ako papayag na mapatay mo kami, Mang Romeo. Isa lang dapat na mawala at ikaw yun. Hindi mangyayari yon. Makukuha ko ang tandang sa ayaw at sa gusto ninyo. Talunin mo muna ako. Etong para sa'yo. Buong bilis at lakas na sinuntok ni Popoy ang aswang. Tinamaan ito sa panga. At dulot ng kanyang taglay na lakas, tumilapon ang aswang sa hindi kalayuan. Napabangon naman ito kaagad at pambalasik na napatitig kina Mang Iskot at Awab. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang pansin sa bata. Bakit napapatitig ka kay tatay? Hindi mo ba tanggap na kaya kang talunin ng isang bata? Inaalam ko lang kung paano ko wawasakin ang tiyan niya at kung ano ang una kong kakainin. Hindi na mangyayari yan. Papatayin muna kita bago mo magawa ang pinaplano mo. Napaangal ang aswang at napatitig kay Popoy. Mabilis itong umatake sa kanya. Kaya napatakbo na rin ang bata para sugurin ito. Nagpambuno silang dalawa at kahit na mas malaki ang katawan ng aswang, hindi naman nagpatalo si Popoy sa kanya. Nang lumaon, nagawa niyang ibabawa ng aswang. Alam kong ikaw si Mang Romeo. Anong meron sa iyong bata ka at kaya mong pantayan ang lakas at bilis ko? Hindi na mahalaga yun. Ang importante, lubayan mo na kami. Hindi ko kayo lulubayan. Kukunin ko muna ang tandang ninyo at saka ako alis. Kung inaakala mo magiging madali ang lahat, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Nang mga sandaling yon, ginamit ng aswang ang kanyang buong lakas hanggang sa magawa na niyang makabangon. Nagulat naman si Popoy at hindi na siya nakapalag nung bigla siyang ibalibag ng aswang. Noon din, inisip niyang hindi siya mabubuwal at magagawa niyang makalutang sa ere. Anong uri ng bata ka? Paano mo nagawang makalutang ng ganyan? Hindi ako papayag na matalo mo ko. Papatay kita! Sige, sugurin mo ko at nang makita mo magiging kapalaran mo. Napangisi ang aswang at sa isang pagkisap ng mga mata ni Popoy, sinugod siya nito. Hindi naman nagdalawang isip si Popoy at sinalubong niya ang aswang. Sakto nagkasalubong na sila nang sinakal niya ang aswang. Sinubukan pa siyang kalbutin ng nilalang, ngunit mabilis niya itong ibinalibag. Hindi mo ako kaya, no? Tigilan mo na ang pag-ambisyon mong makuha si Awab. Hindi ko papayagan yon. Isa kang demonyo! Anong meron ka na kaya mo akong labanan? Ikaw ang mas demonyo sa atin. Sige na, umalis ka na. Huwag mo nang asamin ang tandang namin. Hindi ako aalis hanggat hindi napapasa akin ang tandang na yon. Patayin mo nga muna ako kung kaya mo. Nang magwika si Popoy, mabilis na bumangon ng aswang at agad na nagpalit ng anyo sa isang dambuhalang aso. Nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway habang nakamasid sa bata. Habang nakamasid naman sina Mang Iskot at Awab sa dalawa, ilang beses na sinabi ng tandang na tutulungan niya si Popoy. Subalit dahil ayaw ni Mang Iskot na makuha ng aswang si Awab, hindi niya ito pinayagan.
Papayagan lang kitang tulungan ng anak ko kapag nakita ko malalagay siya sa alanganin. Pero, paring Scott, alam kong kaya niya yan. Gusto ko lang siyang tulungan para makauwi na tayo. Hindi titigil ang aswang na yan hanggat hindi niya ako nakukuha. Kaya nga kailangan natin mag-ingat sa mga hakbang natin eh. Ano kaya kung ako na lang ang tutulong sa anak ko? Wag! Kapag nagkataon, baka may masamang mangyari sa'yo. Desperado ang aswang na yan. O sige, magantabay na lang tayo. Nang mga sandaling yon, nagpambuno si na Popoy at ang aswang. Kahit na nasaan yung aso na ang nilalang, hindi pa rin nagpatinag sa kanya ang bata. Sinubukan niyang ibuwal sa lupa ang malaking aso habang iniiwasang masagpang siya nito. Hindi ako papayag na matalo mo. Kahit na sa anong nilalang ka magpalit ng anyo. Hindi ako magpapatinag. Kakainin ko ang iyong puso't iba! Itong dapat sa mga kagaya mo. Noon din, hinawakan ni Popoy sa buntot ang malaking aso. Alam niyang isa yon sa kahinaan ng nilalang kaya sinubukan niya itong hilahin. Nang sinubukan pa ng aswang na gumalaw, hinila ni Popoy ang buntot nito. Sa buong lakas na ibinalibag ang nilalang. Isang malakas na pag-ungol ang nagawa ng aswang at hindi na ito nakagalaw. Itay, tayo na. Baka patay na ang aswang na yan. Sige anak, bilisan lang natin ang ating paglalakad at baka may iba pang humarang sa atin. Nagmadali silang umalis doon at dumiretso na sila sa kanilang pag-uwi. Habang naglalakad, pinag-usapan nila ang patungkol sa aswang. Malakas ang kutob kong si Mang Romeo yung aswang na yun. Kahit pa na maitim ang balat niya, pansin ko pa rin ang balat niya sa kanyang leeg eh. Malamang siya ngayon. Siguro gusto niyang kunin si Awab sa atin. Totoo, Itay. Yan ang sinasabi niya sa akin eh. Akala niya siguro papayagan ko siya at hayaan na lang ang kanyang binabalak. Wag lang siyang magkakamali. Ako ang makakalaban niya kung nagkataon. Pero sa palagay niyo, buhay pa kaya yun? Malamang, baka hindi lang siya gumagalaw para isipin nating patay na siya. Baka nga po no. Pero ang malaga, hindi niya nakuha si Awab sa atin at nakauwi tayo ng ligtas. Saktong pagka-uwi nila, minabuti niyang sa loob ng bahay na lamang muna Italyang tandang nila. Alalang-alala namang naghintay si Aling Marta sa kanyang mag-ama. At hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nakakatulog. Diyos ko, bakit ngayon lang kayo? Kanina pa nakauwi ang iba nating mga kababaryong nagsabong ah. Kasi may dinaanan pa kami. Hindi ba, Popoy? Po? Opo, Inay. Saka muntikan na nga kaming hindi makauwi eh. Namulagat ang mga mata ni Mang Iskot habang nakatitig kay Popoy. Sumenyas ito nang huwag sabihin kay Aling Marta ang nangyari. Ngunit, Bakit muntikan na kayong hindi makauwi ha? ha? Wala. Marta, kasi... Ano? Huwag kayong magsisinungaling ha? Kayo mag-ama ha? Hinarang kami. Hinarang ng ano? Popoy, ikaw na nga magkwento? Hinarang po kami ng aswang eh. Muntikan na nga niya kaming mapatay. Buti na lang, natalo namin ng aswang na yon. Ay naku, kayo talaga mag-ama oh. Diyos ko naman, butit hindi kayo napano. Ano na nangyari sa aswang? Hindi namin alam eh. Pero malakas ang kutob namin na si Romeo yon. Si Romeo? Yung anak ng bantog na aswang dati dito sa atin? Oo, siya nga. Pero paano kayo nakapagpang-apot? Anong pake niya sa inyo? Nasabungan po. Tinawag ba naman niyang aswang si Awab? Kaya sinabi ko na siyang mas aswang. Ayun, nagalit siguro. Ay naku, ikaw talagang bata ka oh. Ang tabil kasi ng dila mo eh. Hindi naman si Popoy ang nanguna. Si Mang Romeo ang matabilang dila. Huwag ka nang magtailan. Kaya lumalaking walang respeto yung anak natin eh. Dahil sa'yo. Bakit ba akong sinisisi mo? Sino ba sa atin ang umila sa kanya sa bisyo ha?
Wag na nga po kayo mag-away, inay, itay. Bigyan mo na ng parte yung si nanay. Wag na, sa ating dalawa na lang to. Total inaaway naman niya ako eh. Bakit? Nanalo ba kayo? Patingin nga. Wala, natalo kami. Itay, sige na po, bigyan nyo na si nanay at nang kumalma na yan. Agad na ipinakita ni Mang Iskot ang kanyang bag. Walang pagdadalawang isip namang kinuha ito ni Aling Marta sa kabinusisi ang laman nito. Ang laki nito ah. Sa tanang pagsasabong ninyo, ngayon lang kayo nanalo ng ganito kalaki. Aba siyempre naman po, lahat ng mga nakalaban ni Awab tinalo niya eh. At hindi pa yan, siya din ang nakakuha ng pinakamabilis na pagpatay sa mga nakalaban niya. Sino ba yung Awab? Yan yung tandang natin. Ang nagbigay ng panalo nating yan. Kaya, tiwalang-tiwala ako riyan eh. Alam kong mananalo tayo. Basta, sa susunod, wag mo na kaming tutulan sa pagsasabong namin ha. Hanggat kasama namin si Awab, mananalo tayo. Ay, teka pala. Muntikon ko na pala makalimutan. Kailangan pala natin pakainin nyo ng susunggubat, tay. Bukas na lang. Madilim na yung paligid oh. Baka kung mapano ka pa kung papasok ka sa gubat. Pero, baka kung ano yung mangyari kay Awab eh. Yun kasi ang habilin niya, hindi ba? Habilin? Bakit? Nakakapagsalita ba yung tandang na yon? Ha? Hindi. Yung kasi ang pinakain namin sa kanya kahapon. Kaya malakas siya. Puno kaya ng protina ang suso. Kaya naman pala, Popoy. Sige na, ipagpabukas mo na yan. At baka kung ano pang mabangis na hayop ang masumpungan mo sa gubat. Sige po. Dahil pagod na rin at ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang na tumungo sa gubat, naisip niyang lumabas na lamang at kausapin si Awab. Hindi naman siya napansin ng kanyang ina. Gawa ng naging abala ito sa pagbibilang ng panalo nilang mag-ama. Paring Awab, ayos lang ba kung bukas na lang kita bigyan ng susong gubat? Oo naman, paring Popoy. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Paano naman kung magutom ka? Bahala na, paring Popoy. Pero teka, ano nga pala ang ginagawa mo sa asong kinain mo ng nakaraang gabi? Wala. Sinumot ko lang lahat. Pati mga buto nun, paring Popoy, kinain ko. Pati buto? Oo, bakit? Wala naman, paring Awab. O sige, papasok na ulit ako sa bahay namin. Dito ka lang ha. Sige, paring Popoy. Basta bigyan mo ako bukas ng susong gubat ha. Dapat marami. Oo naman, pagkagising ko, yang kagad ang atupagin ko. Tuluyang nagpaalam na si Popoy sa mahiwagang tandang nila. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay at nang naroroon na siya'y nahati na ng kanyang mga magulang ang pera. Ito naman ang para sa iyo, Popoy. Itabi mo yan ha, para sa pag-aaral mo sa susunod na taon. Bakit itay? Ayaw na po ba ninyo akong magsabong? Hindi naman sa ayaw, pero iba pa rin kung meron kang pinag-aralan. Tama ang tatay mo, Popoy. Alas mo yan kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. O sige po. Ang kada parte ko ay itatabi ko para magamit ko rin balang araw. Mabuti naman kung ganon. O sige na, kumain na tayo. Bukas na lang ako bibili ng masarap na ulam ha. Noong mga panahong yon, naganda na sila para sa kanilang hapunan. Nang maihayin na ni Aling Marta ang kanilang kanin sa kaulam, nagsalo na ang tatlo sa hapag. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagkain nang makarinig silang lahat ng mga paghuni ng tiktik. Napakaaga pa nito para mang-aswang ha. Ano kaya ang pakay niyan? Gusto po ba ninyong tingnan ko sa labas? Wag na. Ipagpatuloy mo na lang yung pagkain mo. Lilipas din yan, Popoy. Sige po. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain hanggang sa tuluyan silang makatapos. Nang matapos na silang makapagapunan, nanatili sa labas ng kanilang bahay ang paghuni ng tiktik. Umaaligid pa ito sa kanilang bahay. Kaya
Nagpasya na si Mang Isko na bumaba. Samantala, si Aling Marta naman naging abala sa kanyang paghuhugas ng mga plato. Samahan na po kita, Tay. O sige, dalhin mo yung itak at nang may panlaban tayo kung sakali. Malakas ang kutob ko ng 3 aswang na yun na nakita ko ng nakaraang gabi, Tay. Malalaman natin yan. Sige, tayo na po. Nagmamadaling bumaba ang mag-ama upang tingnan kung ano ang naroroon sa paligid. Nagdala na rin si Mang Iskot ng sulo upang matingnan ang paligid. Saktong naroroon na sila sa labas ng kanilang bahay, ay may narinig silang lumapag sa hindi kalayuan. Sinipat nilang mag-ama yon hanggang sa makita nila ang 4 na nagbabagang mga mata. Naamoy ko yung lansa nila. Panigurado mga aswang ang mga yan. Ano naman kaya ang pakay nila rito sa atin? Hindi ko alam pero malakas ang kutob kung baka si Awab ang kanilang pakay. Hindi kaya nalaman nila ang patungkol sa ating tandang dahil kay Ninong Berto? Hindi ko alam, pero yan din ang hinala ko. Hindi bali na. Alam ko naman na hindi nila makukuha si Awab eh. Subukan lang ng mga yan kung hindi sila mamatay. Habang pinagmamasdan nila ang 2 aswang na naghihintay lang din sa kanilang pagkakataon, sinabi ni Popoy sa kanyang ama na siya na lang ang bahala sa 2 aswang. Maghintay na lang kayo, Itay. Susubukan kong lapitan ng mga yon. Wag na, dumito ka na lang at ako nang bahala. Ako na po. Mas kaya ko silang labanan. Nung mga panahong yon, muling dinukot ni Popoy ang itlog na nasa loob ng kanyang salawal. Agad niya rin itong isinubo. Kapag nakita po ninyo na diado ko, tulungan na lang po ninyo ko ah. Basta, ako na po muna ang bahala, Itay. O sige anak, mag-iingat ka ha. Napatango si Popoy sa kanyang ama. Nagmamadali itong umalis at tinungo ang kinaroroonan ng 2 aswang. Pagkakita naman ng 2 nilalang sa kanya, napaangil ang mga ito. Nagkaroon ng kutob si Popoy na ng 2 yon ang siyang kasama ng isa pang aswang na umaligid sa kanilang bahay ng nagdaang gabi. Huwag niyong sabihin na kayong nandirito ng nakaraang gabi. Ano ang pakay niyo? Ang tandang na panabong namin? Hindi sumagot ang 2. Umangil lang sila saka napangisi. Walang ano-ano, nagkatitigan silang 2. At kasabay ng pagtayo ng isa, sinugod nila si Popoy. Tatakbo na sana si Mang Isko ngunit Kaya ko po ito, Itay. Pumirmi lang po kayo riyan. saktong pagkalapit ng isang aswang kay Popoy, walang pagdadalawang isip nitong sinalubong ng kanyang kamao. Tinamaan sa bandang tiyan ng aswang kaya napayuko ito. Agad ding sinundan ni Popoy ng pagsuntok sa panga ang aswang, kaya nabuwal ito ng tuluyan. Ibabaling na sana ng bata ang kanyang pansin sa 2 aswang, ngunit sinugod na siya nito. Hindi inaasahan ni Popoy ang naging pag-atake sa kanya ng aswang, kaya nabuwal siya sa lupa. Anak! Anong ginawa niyo sa anak ko? Magbabayad kayo! Itay, ayos lang ako. Ako na pong bahala rito. Kaya ko na to. Pagkatapos siyang magwika noon, inisip ni Popoy na mas mag-iiba yung kanyang lakas. Ilang sandali lamang, napansin niyang gumaan ang kanyang braso. Sakto namang inibabawan siya ng isang aswang at sinubukang sakalin. Ha, nagkakamali kayo ng kinalaban. Hindi ako papayag na makuha niyo yung tandang namin. Sa amin lang si Awab at wala kayong karapatan para angkinin yun. Napangisi lang ng aswang. Nung mapansin ni Popoy na mas lalong humihigpit ang pagkakasakal ng aswang, buong lakas niya itong sinuntok. Napahiyaw na lang ang nilalang nung tumilapon ito. Nakita naman ng bata na bumangon na ang isa pang aswang, kaya bumangon na rin siya para puntahan ito. Pagkakita sa kanya ng nilalang ay napaangil ito. Mabilis siyang nilapitan ni Popoy sa kasinipa sa gitna ng kanyang hita. Pagkayuko ng aswang, sinuntok ito ng bata sa sentido na naging rason para tumilapon siya. Ang galing mo talaga anak! O ano, patay na ba yung mga yan? Hindi ba putay eh?
Teka, tingnan ko lang po yung isa sa kanila. Ilang hakbang na lang sana ay makakalapit na si Popoy sa isang aswang. Nang bigla itong nagpalit ng anyo sa isang malaking baboy ramo. Mabilis itong sumugod sa kanya. Kaya sinikap ni Popoy na labanan ng naturang nilalang. Nagpambuno silang dalawa. At kahit na malakas ang aswang, hindi niya nagawang itumba si Popoy. Ilang sandali lamang nagkaroon ng tsansa ang bata para maitulak ang baboy ramo. Naging dahilan nito para mapalumpasay yon sa lupa. Bunsod nito, hinugot ni Popoy ang buong lakas niya at binuhat ang nilalang. Pagkakita naman niyang papasugod na sa kanya ang aswang, sa direksyon nito ibinalibag ang baboy ramo. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo. Nang makita ni Mang Iskot ang nangyari, patakbo siyang lumapit sa kanyang anak. Anak, kumusta? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Sa katunayan, mas nasaktan pa nga silang dalawa eh. Ano, kayong dalawa, sumugod ulit kayo at nang malaman nyo kung anong kalalagyan ninyo, papatayin namin kayo. Tay, malamang, hindi na makakasugod ang mga yan. Mukhang bali-bali na ang katawan eh. Yan ang bagay sa mga aswang na kagaya ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, kasama nyo si Romeo, ano? Tama. Hindi ba 3 kayo ng nakaraang gabi? Malamang, siya ang isa sa inyo. Kaso nga lang, baka namatay na siya. Kaya kayo, kung ayaw nyo matulad sa kanya, umalis na kayo rito at huwag na kayong babalik pa. Umalis na kayo! Alis! Wag na ninyong ipapakita sa akin ang mga itsura ninyo. Sa susunod na pumunta pa kayo dito, itiyakin kong hindi na kayo sisikatan pa ng araw. O kung hindi man, isasabay kayo namin sa paglubog nito. Pagkatapos magwika ng dalawa, sinikap ng dalawang aswang na makabangon. Ang isang nagpalit ng anyo sa baboy ramo ay nakakagalaw pa kahit na papano. Ngunit ang isang nadaganan nito, ilang sandali pa bago ito nakabangon. Napalingon pa silang dalawa at sinubukan nilang tumakbo. Subalit ilang sandali lang, pareho silang nabuwal. Kaya tanging paggapang na lang ang nagawa nila para makalayo roon. Magsilbi sana ang aral sa inyo yan. Kala siguro ng dalawa. Basta-basta lang nila makukuha si Awab eh, no? Ang hindi nila alam, kahit pa na ang tandang na yun eh, magiging matindi rin nilang kalaban. Yun nga. O sige, tayo na anak. Pumunta muna tayo sa likod bahay. Tingnan natin yung kalagayan ng mga panabong natin dun. Nagmamadaling naglakad ang dalawa patungo sa likod bahay. Naabutan nila si Awab na panay ang paglinga sa paligid. Animoy may kung ano itong pinag-aalala. Kaya inusisa siya ng dalawa. O Awab, may problema ba? Wala naman, paring Iskot. Iba kasi ang pakiramdam ko kanina eh. Siguro, dahil yun sa dalawang aswang, may bumisita ulit dito eh, at alam kong bala kanilang kunin. Anong ginawa nyo? Eh di nilabanan ko sila. Kung hindi nga lang ako naawa, baka napatay ko pa sila eh. Itong si Popoy ayaw akong pasalihin dahil kaya naman daw niya. Mahirap na po itay eh. Mga aswang ang mga yun at hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Ang malaga, pareho kayong ligtas. Kaya nga, pero ang pinag-aalala lang namin baka nakawing ka. Wala kang dapat na ipag-alala. Hindi nila ako kaya. Babaliin ko ang mga buto nila at wawakwakin ang mga tiyan nila. Talaga, paring Awab? Kaya mong gawin yun? Oo naman oh. Hindi nila ako kayang talunin. Basta, kung sakali man bumalik sila at may gawin sa iyo sumigaw ka lang at tutulungan ka namin. Sige. Ngayon, matulog na muna kayo at ako na magbabantay sa paligid. Basta, sumigaw ka lang o gumawa ng ingay kung kailangan mo ng tulong namin Napatango na rin si Popoy sa sinabi ng kanyang ama. Saka iniluwa nito ang itlog at muling inilagay sa kanyang salawal. Nagpaalam na si Mang Iskot at Popoy sa kanilang tandang. Bago pa man sila tuluyang pumasok sa kanilang bahay, nagmasid na muna sila sa paligid. Nung mapagtanto nilang wala ng aswang na naroroon, nagpasya na silang pumanhik sa kanilang tirahan.
Saktong pagkapasok nila, nakita nilang nakahiga na sa kanilang higaan si Aling Marta. Oh, bakit natagalan kayo? May mga naririnig akong ingay sa labas ah. Kayo yon? Oo. May mga nakawala kasing tandang kaya hinuli muna namin saka muling itinali. Totoo ba yung Popoy? Popoy, Nay! Huwag kayo magkaila ah. Alam kong may iba pa kayong ginawa. Sumilip ako kanina sa bintana. Parehong hindi nakasagot si Popoy at Mang Iskot. Nakatitigan silang dalawa at parang nagtutulakan kung sino sa kanila ang magsasalita. Sa totoo niyan, may aswang sa labas eh. Nilabanan namin ni Popoy yun at mabuti na lang umalis din sila. Kayo talaga? Ano na naman yung pinapasok ninyo? Kung hindi sabong, paglaban naman sa mga aswang. Pakay kasi siguro ng mga yun kunin ng tandang, si Awab. Malakas nga ang kutob namin na kasama nyo ni Romeo eh. Huwag na po kayong mag-alala. Wala naman po nangyari sa amin, Inay. Kahit na, sa susunod, mag-iingat kayong dalawa at umiwas na lang kayo sa gulo. Huwag lang naman silang magtatangka na kunin yung mga tandang natin eh. Titayakin ko talagang magbabayad sila ng mahal. O tama na nga yan. Patulog na tayo at nang maaga pa tayong magising bukas. Pupunta ako sa palengke bukas at nang makapamili. Oo na. Basta, huwag mong kakalimutan bumili ng liempo ah. Oo nga po, Inay. Gusto ko ng liempo. Ay nako, mag-ama nga kayo. Sige na, tulog na tayo. Natulog silang tatlo. Sa kabutihang palad, wala nang aswang na bumalik sa kanilang bakuran ng gabing yon. Naging mahimbing din ang tulog ni Popoy at hindi na sila nangamba dahil hindi naman gumawa ng ingay si Awab. Subalit mga bandang 12:00 ng hating gabi, biglang nagising si Aling Maria. Dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Ano kayang ingay yon? Parang asong kumakain. Wala naman kaming naitapong pagkain ah. Dulot ng kanyang pagkakuryoso, minatyaga ni Aling Marta ang paligid. Napagtanto niya mula yun sa likod bahay nila. Kaya naging malakas ang kutob niyang may nangyayaring masama sa bagong tandang nila. Sinubukan niyang gisingin si Mang Iskot, ngunit tulog mantika ito. Popoy, gumising ka. Bakit po, Inay? May problema ba? May naririnig akong ingay sa labas eh, parang asong kumakain. Hindi kaya may aso na nadako dito sa atin? Malakas nga ang kutob kong may isa sa mga tandang natin ang kinakain ng aso eh. Baka si Awab. Si Awab? Baka kung napaano siya. Tingnan mo nga sa likod bahay natin. Bumalik ka lang kagad ah. Sige po, Inay. Sandali lang at kukuha ko ng gasera. Pagkakuha ni Popoy ng gasera, nagmadali siyang pumunta sa kusina nila. Nang naroon na siya, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Bunsod nito, nakiramdam siya sa paligid. Marahan niyang binuksan ang pintuan doon at sinubukang sumilip. Iginala ni Popoy ang kanyang paningin hanggang sa matanaw niya ang kinaroroonan ni Awab. Ano kayang ginagawa niyan? Bakit parang may pinagkakaabalaan siya? Matingnan ko nga. Marahan siyang lumabas at nang nasa labas na siya, naglakad siya ng dahan-dahan para lapitan ng mahiwagang tandang. Habang papalapit siya, sinipat niyang maigi ang pinagkakaabalahan nito at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niyang may kung anong kinakain yun. Paring Awab, ano yan? Aring Popoy, nakaramdam kasi ako ng gutom eh. Patawad. Hindi ko sinasadya. Nagutom kasi ako eh. Kaya kinain ko ang isang tandang ng tatay mo. Ala, paano yan? Tsak na pagagalitan ako ni tatay. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yan. Sandali lang. Nang mga panahong yon, ipinagaspas ni Awab ang kanyang pakpak. Tumilaok din ito ng 3 beses. Walang ano-ano, nagulat si Popoy nang makita niyang muling nangitlog ang tandang. Pagmasdan mong maigi, paring Popoy. Aba, nabasag ang itlog? At lumaki ang sisiw mula dyan? Sabi ko naman sa iyo eh, wala kang dapat na ipag-alala.
Paano nangyari yun? Nakadepende kasi sa akin kung ano mangyayari sa itlog na inilalabas ko. Kung ganun, pwede mong gawing ginto yan? Oo naman, ako pa ba? Kaso, sa susunod na lang, baka pagalitan ako ni nanay at tatay kung nakita nila yun. Panigurado nga. Oh, Aring Popoy, pakitali na lang yung tandang na yan. Kawangis na kinain ko, hindi ba? Napatango na lang si Popoy sa sinabi ng mahiwagang tandang. Itinali nito ang isa pang manok na kapalit ng kinain ni Awab. O paano? Paring Awab, baka pagalitan ako ni nanay kung magtatagal ako dito eh. O sige, huwag mong kalimutan ang susunggubat bukas ha. Sige, o paano, akit na ako ha? Hindi na nakapaghintay pa si Popoy ng kung anumang sasabihin ng kanilang tandang. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay at nang naroon na siya, sinalubong siya ng kanyang ina. Anong meron sa labas? Wala naman po. Akala ko nga po may aso ron eh. Wala naman akong nakita. Sigurado ka, Popoy? Opo. Sigurado po ako. Baka aso nga po yun kaso tinangay sa ibang lugar ang pagkain niya. Ang mga tandang, kumpleto ba? Opo, Nay. Kumpleto yung mga tandang natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nauutal? May kinatatakutan ka ba? Wala naman po. Sige, Nay. Tulog na po tayo. Siguraduhin mo lang bata ka, ha? Baka may kung ano kang tinatago. Hindi nakasagot si Popoy sa sinabi ng kanyang ina. Nagkunwari itong tulog. Nagtalokbong na rin siya ng kumot hanggang sa tuluyan siyang makaidlip. Kinabukasan, maaga silang nagising. Naligo at naganda si Aling Marta para makapunta sa bayan. Samantala, si Mang Iskot naman ay inasikaso ang kanyang mga tandang. Popoy, kung magugutom ka, may nilagang kamote sa kaldero ha. Yan na muna ang magiging agahan ninyo. Bibili lang ako ng lulutuin sa palengke at uuwi rin ako kaagad. Teka, ang tatay mo nasaan? Saan pa ba? Di malamang nandun sa kapatid ko. Kapatid? Ano ba pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, dun sa mga tandang niya. Si nanay naman Ay, ewan ko rin din sa tatay mo. Parang mas mahal pa niya yung mga panabong niya kaysa sa atin eh. Ay nako, sinabi pa ninyo. Kulang na lang, palayasin tayo dito sa bahay at yung mga manok niya yung patirahin dito eh. Ay nako, subukan lang niya at kung hindi, tinola kalalabasan ng mga manok niya. Ay, siya nga pala nanay, pwede bang humingi ng kahit 50 sa inyo? Itinabi ko kasi yung pera ko eh. Anak, kung alam mo lang kung gaano kahirap kitain ng 50 pesos, kahit nga 40 hindi na tayo makabili ng isang gatang na bigas eh. Ano pa kaya ang 30? Eto, may 20 ako dito. Kaso pamasahe kong 15 eh. O ito 5 piso para sa'yo. Nanay, sige po, akin na nga yan. Baka mamaya maging piso pa yan eh. Napatawa na lang si Aling Marta sa kanyang anak. Iniwan niya itong nakatulala habang hawak ang 5 pisong ibinigay niya. Pagkababa niya, pumunta agad siya sa likod bahay. Sumunod naman sa kanya si Popoy at nakita niyang naroon nga si Mang Iskot. Oh, Marta, aalis ka na? Oo. Ikaw na munang bahala rito ha. May nilaga akong kamote sa kaldero. Yun na munang agahan nyo. Sige. Huwag kang magtatagal dun sa palengke ha. Oo na, aalis na ako. Popoy, huwag kang bibili ng kung ano-ano ha. Opo, Nay. Wala naman po akong mabibili sa 5 piso eh. Uhulog ko na lang to sa alkansya. Nang tuluyan ng umalis si Aling Marta, itinuon ng mag-ama ang kanilang pansin sa kanilang mga tandang. Sa susunod na linggo na ang sabong sa karatig baryo natin. Pista ron, kaya tsak na marami ang pupunta. Si Awab pa rin ba ang ating ipanlalaban? Kung ayos lang sa kanya. Ala, tika po. Aalis muna ako at pupunta sa gubat. Mangunguha ko ng susuroon.
O sige, bumalik ka kagad ha. Sige po, tatantyahin ko na lang na mabubusog si Awag sa makukuha ko. Nagmamadaling umalis si Popoy. Samantala, naiwan naman si Mang Iskot doon na tinitingnan ng mga tandang nila. Paring Awab, ayos lang ba kung ikaw ang ipanlalaban namin? Oo naman, basta lahat gagawin ko para makatulong sa'yo. Ang bait mo talaga. Ay teka, paano ka nga pala napadpad dito? Ang totoo niyan, paring Iskot, matagal ko na kayong nakikita. Dito lang ako sa paligid. At nang makita kong dapat kayong tulungan, lumapit na ako dito. Ano ka? Isang engkanto? Oo, isa akong engkantong gubat. At nandito ako para hindi na kayo mahirapan. Isa akong bawa. Bawa? Hindi ba't sinasabi nila na mapagbigay kayo kung kinakaibigan kayo? At kung kinakalaban naman, kung ano-anong sakit ang binibigay ninyo, tama ba? Oo, paring Iskot. Hindi lang ako nag-iisa rito sa mundo. Marami pa kaming naririto. Pero ikaw, baka kung may masama kang gagawin sa akin ha? Kung masama ang pakay ko sa'yo, dapat noon pa lang. Gumawa na ako ng hindi kaaya-ayang bagay. Pero wala akong ibang hangad kundi ang tulungan kayo. Maraming salamat, Awab. Sana hindi magbagong pakikitungo mo sa amin. Hintayin mo na lang si Popoy ha. Tsak na mabubusog ka sa dala niya. Totoo? Kaya pala umalis siya. Kasi mangunguha siya ng susunggubat. Oo, at maya-maya lang, naririto na yon. Dulot ng matinding kasiyahan ni Awab, ipinagaspas niya ang kanyang pakpak. Ilang sandali lamang tumilaok siya. At pagkatapos nito, may lumabas na itlog sa kanyang puwitan. Paring Iskot, kunin mo agad yung itlog. Awab? Ginto yan ah. Oo, kaya kunin mo na bago pa lamunin ng lupa. Nagmadaling kinuha ni Iskot ang itlog at nanginginig siya nang mahawakan niya yun. Ha? Totoong ginto ito? Oo, purong ginto yan. Kahit pasubukan mong pisilin. Pero baka mabasag eh. Huwag kang matakot. Hindi mababasag yan. At hindi rin mababawasan ng pagkapuro niyan. Kahit na may pag-aalinlangan man, pinisil ni Mang Iskot ang itlog at napagtanto niyang malambot nga yon. Namangha pa siya nung hindi man lang nabasag yun. Itago mo yan, paring Iskot. At sa oras ng pangangailangan, tsak na magagamit mo yan. Oo. Akong bahala rito. Maraming salamat sa itlog na ito ha. Hindi ko to sasayangin, Awab. Marami pa akong may itlog. Kaya antabayanan mo lang, paring Iskot. Hindi lang kita tutulungan sa pamamagitan ng sabong. Tutulungan ko rin kayo sa pamamagitan ng itlog ko. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang dumating si Popoy. May dala itong supot na puno ng susunggubat. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon ang tandang si Awab. Agad nang nilantaka ng mga susunggubat na dala ni Popoy para sa kanya. Itay, nangitlog po ng ginto si Awab. Oo anak, mayaman na tayo. Magagawa na natin bilhin kung ano man ang ating naisin at mapapaayos na natin yung bahay natin. Oo nga po, hindi na natin kailangan magbanat ng buto. Naku, maraming salamat talaga paring Awab ha. Sinasabi ko naman sa iyo kung tinanggap mo ang alok ko, di sana dalawa na ang itlog na ginto ninyo. Kala ko kasi magagalit si tatay. Hindi na bale. Maging itlog pa naman ako at antabayanan nyo lang. Siya nga pala anak, wala tayong ibang pagsasabihan patungkol dito ha. Baka dumami pa yung gustong makakuha si Awab mula sa atin. Sige po, mananatiling dihim yung patungkol sa gintong itlog na yan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang muling ipinagaspas ni Awab ang kanyang pakpak. Tumilaok ito ng ilang beses. At parehong napatulala si Mang Iskot at Popoy. Nang makita nila ang dalawang gintong itlog na lumalabas mula sa puwitan ng tandang. Paring Awab, nangitlog ka ulit? Kunin mo na kaagad, paring Popoy. Baka mawala pa yan. Sige na anak, bilisan mo. Baka matunaw yan at kainin ng lupa. Sige po.
Nagmamadaling kinuha ni Popoy ang 2 itlog na ginto. Nang makuha na niya ito, ay nagpasalamat siya kay Awab. Magagamit niyo ang mga itlog na yan para sa inyong kabuhayan. Ingatan lang ninyo na makuha ng iba, ha? Maraming salamat, paring Awab. Walang anuman. Basta Awab, sa susunod na mga araw na ang sabong ha, malaki-laki ang pustahan doon. Oo ba? Ako ang bahala. Hindi pa man dumarating ang araw ng sabong, alam kong ako na mananalo. Pagkatapos magwika ni Awab, ipinagaspas nito ang kanyang pakpak at animoy sumasayaw pa ito. Handa na ako kahit na anumang oras. Basta, wag lang ninyo kakalimutan ng aking premyo, ha? Ang mga matatabang susunggubat, ha? Oo naman, ikaw pa. Ako kaya ang nangunguha niyan para masiguro kong matataba at hindi sayang ang oras. Maraming salamat talaga, paring Popoy, ha? O tayo na Popoy, mas maigi kung itago na muna natin yung mga gintong itlog na ito. Baka kung ano bang sabihin ng nanay mo kung makikita niya to eh. Oo nga po, mas maigi siguro kung ilagay natin sa pinakailalim ng damitan natin. O sige, kayo ang bahala. Basta, huwag niyo ipapakita sa iba maliban sa mga tao sa loob ng inyong bahay, ha? Baka pag-interesan ng mga yan. O sige, paring Awab, papasok na muna kami at baka maya-maya dumating na si Marte. Tumilao ka lang kung kailangan mo ng pagkain, ha? Tango na lang ang naisagot ng tandang. Bago tuluyang umakyat sa kanilang bahay, binigyan na muna ni Popoy ng patuka ang iba nilang mga tandang. Nauna nang pumasok sa kanilang tirahan ng kanyang ama, kaya mag-isa niyang pinatuka ang mga manok. Nang matapos niya ito, dumaan siya sa mahiwagang tandang nila. Alam mo ba, paring Popoy, kung hindi dahil sa inyong mag-ama, tsak na namatay na ako. Ha? Bakit naman? Kasi, binalak akong kunin ng mga aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin, eh. Baka gusto nilang gawin kang panabong. Hindi. Malakas ang kutob ko na kukunin nila yung kapangyarihan ko para mas lalo silang lumakas. Kung ganun, kailangan pala namin ikaw protektahan. Kaya ko naman protektahan ang sarili ko. Pero dahil marami ang mga aswang na nag-aasam na makuha ako, ramdam kong hindi sapat ang kakayahan ko para labanan sila, eh. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para protektahan ka. Walang aswang na makakalapit sa'yo. Malamang, ang mga aswang na pabalik-balik dito, tauhan ng aswang na nag-utos na dakpin ako. Alam nilang malaki ang magiging pakinabang nila sa akin, kapag nakuha nila ang puso ko. Sasabihin ko kay tatay yung pinoproblema mong to. Hindi kami papayag na may gawin silang hindi maganda sa'yo. Salamat, paring Popoy, ha? Huwag kang matakot, paring Awab. Kaming bahala sa'yo. Natigil na lang ang kanilang pagkukwentuhan nang marinig ni Popoy ang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Agad siyang nagpaalam sa tandang at namadali na siya sa pag-akyat sa kanilang bahay. Pagpasok niya roon, napagtanto niyang naroroon na ang kanyang ina. Bunsod nito, itinago niya sa kanyang bulsa ang 2 gintong itlog. Oh, ito anak. Binilang kita ng damit. Sukatin mo, dali. Maraming salamat, Nay, ha. Sandali lang po, papasok lang ako doon sa kwarto. Hindi na pinakinggan ni Popoy kung ano man ang karagdagang sinabi ng kanyang nanay. Pagkapasok niya sa kanyang silid, agad niyang inilagay ang 2 itlog sa taguan ng kanyang damit. Matapos ito, sinukat na niya ang binili ni Aling Marta para sa kanya. Ganun na lang ang tuwa niya noong mapagtanto niyang sakto sa kanya ang nasabing damit. Inay, dali, tingnan niyo, oh. Saktong-sakto sa akin, oh. Aba, oo nga, no. Mabutit natansya ko. Maraming salamat po, Nay, ha. Walang anuman, anak. Basta sa susunod na taon, mag-aaral ka na, ha. Opo, Inay. Napayakap na lang si Popoy sa kanyang ina dulot ng labis na tuwa. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Aling Marta sa kanya anak na magluluto muna ito ng kanilang pagkain. Napatango naman ang bata at minabuting pumasok na muna sa silid niya. Hindi na niya natanong pa sa kanyang ina kung nasaan si Mang Iskot dahil agad itong umalis at tumungo sa kusina. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang araw. Pilit na lamang na inilihim na mag-ama ang kanilang tuwa.
dahil sa pagkakaroon nila ng gintong itlog na ipinagkaloob ni Awab. Kinagabihan, maagang nakatulog si Mang Iskot at Aling Marta. Samantala, si Popoy naman ay hindi nakaiglip dahil sa kakaisip kung paano nila ibebenta ang gintong itlog at kung ano ang kanyang bibilhin. Teka, bakit parang kinakabahan ako? Ano ba nangyayari sa akin? Pinakiramdaman ni Popoy ang paligid. Nasa kalagitnaan siya ng ganoong sitwasyon nang maramdaman niyang bahagyang kumislot ang itlog na nasa salawal niya. Alam niyang may ibig sabihin yun. Kaya dinukot niya ito sa kahinawakan. Kumislot nga. Ano kayang ibig sabihin nito? Panigurado, may panganib sa paligid. Dulot ng kanyang pagkakuryoso, bumangon siya at lumapit sa bintana. Bahagyan niyang binuksan yon saka sumilip sa labas. Ilang saglit siyang nagmatsyag hanggang sa mapansin niyang may mga kumakaluskos sa paligid ng kanilang bahay. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, narinig niya ang pagtilaok ni Awab at maging ang pagpagaspas ng pakpak nito. Dahil dito, isinubo na ni Popoy ang itlog na mula kay Awab, saka nagmadaling tumungo sa kusina. Hindi na siya nagdalawang isip na lumabas at naabutan niyang naglilikod si Awab. Anong nangyayari dito sa labas, paring Awab? Naririto na sila. Maraming mga aswang sa paligid. Nakaantabay sila at naghihintay ng tamang pagkakataon. Anong kailangan nating gawin? Paniguradong lahat tayo ay nasa panganib nito. Kaya nga kailangan mapaalis ang mga aswang na yan. Pero alam ko na kung ano talaga ang kanilang pakay. Ano? Malamang ako. Gusto nila ako makuha dahil malapit na ang kabilugan ng buwan Kung ganun, kailangan natin maging mapagmatsyag. Nararamdaman mo ba kung saan sila banda? Oo, may nakita kong 6 na mga nagbabagang mga mata sa harapan ng bahay ninyo. May 3 aswang sa ibabaw ng punong katapat ng punong na itumba mo. Ha? Buti hindi napansin ni tatay yung naibawal kong puno, ano? Talagang hindi niya mapapansin yan dahil nasakop na ito ng aking kapangyarihan. Para sa paningin niya, nakatayo pa rin yun. Basta, sa katapat niyan, naroon ang 3 aswang. Dito malapit sa atin? Meron ba? Huwag ka maingay. May nakadapa malapit sa ating kinaroroonan. Marahil, nag-aabang sila kung kailan ako makakatulog. Sila ang uunahin ko. Humanda sila. Huwag kang pakampante, paring Popoy. Marami sila. Pakawalan mo na lang ako at tutulungan kita. Huwag na, paring Awab. Kaya ko na yung mga yan. Tingnan na lang natin kung anong magagawa nila. Basta mag-iingat ka, ha? Kapag kailangan mo ko, sumigaw ka lang. Inisip ni Popoy na hindi siya makikita ng mga aswang. Habang naglalakad siya, natanaw niya ang 2 nakadapa sa lupa at nakamasid sa kinaroroonan ni Awab. Humanda kayo. Di ako papayag na kunin niyo si Awab at gagamitin para mapalakas ang kapangyarihan ninyo. Tsak na gagamitin lang ninyo sa kasamaan yun Marahang lumapit si Popoy sa kinaroroonan ng 2. Dahil sa tagabulag niyang taglay, hindi siya napansin ng 2 aswang. Nakita niyang nakadapa nga ito sa lupa habang nakamasid kay Awab. Nang naroon na siya sa tabi ng mga ito, Anong ginagawa niyo dito? Kala niyo ba magiging madali para sa inyo ang manakaw ang tantang namin? nagulat ang mga aswang sa presensya ni Popoy. Napalingon sila at ninais pa sanang bumangon ng isa, subalit bago pa man ito magawa yon, inapakan na ni Popoy ang ulo nito. Sige, gumalaw ka nang madurog ang bungo mo. Agad naman napatayo ang isang aswang. Sinunggaban nito si Popoy pero agad siyang sinuntok ng bata. Tinamaan ng naturang aswang sa tiyan na naging rason para mapayuko siya. Na mga panahon yon, buong lakas siyang sinipa ni Popoy at isang malakas na ungol na lang ang nagawa ng aswang nang ito'y tumilapon. Umanda ka kapag nakalis ako dito sa posisyong ito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kasama ko. Sige, tingnan natin kung anong magagawa mo. Noon din, kinuha ni Popoy ang paa niya na nakaapak sa ulo ng aswang. Umatras na rin siya at inabangan ang pagtayo ng aswang. Nung makatayo ang naturang aswang,
Napatitig ito ng mabalasik sa kanya. Oh, ano pang hinihintay mo? Sumugod ka dito nang malaman mo kung anong kalagayan mo. Anong inaakala mo? Kaya mo ako? Isa ka lamang bata na nagtatabang-tabangan. Matapos magwika ng aswang, patakbo itong sumugod kay Popoy. Naghanda naman ang bata at ang makalapit na sa kanya ang aswang. Sinalubong niya ito ng suntok. Tinamaan ang nilalang sa bandang tagiliran kaya namilipit ito. Noon din, inisip ni Popoy na magkaroon siya ng lakas. Hindi mo alam kung ano kaya kong gawin. Kahit na bata lang ako, marahil mas malakas pa ako sa kagaya mo. Huwag kang magpantasya at baka... Hindi na ipagpatuloy ng aswang ang kanyang sasabihin. Agad siyang binuhat ni Popoy. Nagpumiglas pa ito. Ngunit wala siyang nagawa nung buong lakas siyang binagsak sa lupa ni Popoy. Napaungo lang nilalang at napasapo ito sa kanyang balakang. Ano pang hinihintay mo riyan? Tayo! Umanda ka sa akin, bata! Sige na, tumayo ka na. Ayaw mo pa rin tumayo ha? Buong lakas na tinadyakan ni Popoy ang dibdib ng aswang na naging rason para muli itong mapaungol. Sinubukan pa nitong sunggaban ng paa ng bata, ngunit naging mabilis ang paggalaw ni Popoy para ilagan ito. Matapos siyang mailaga ng ginawa ng aswang, sinipan niya ito sa ulo. Ang hina mo pala. Nasaan na yung mga kasama mo? Baka makahingi ka ng tulong sa kanila. Hindi sumagot ang aswang. Napaungol lang ito at sinikap na makatayo. Walang ano-ano, narinig ni Popoy yung mabilis na yabag na papalapit sa kanya. Tinutuban siya ng hindi maganda. Kaya napalingon siya sa pinagmumulan nun. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang buhay pa pala ang unang aswang ng kanyang kinalaban. Nang ilang hakbang na lang ang layo nito, agad na ibinaling doon ni Popoy ang kanyang pansin. Sasagpangin sana siya ng naturang aswang, ngunit nagawa ng bata ang makailag. Nagkakamali ka ng kinalaban. Kung inaakala ninyong magiging madali lang ang pagnakaw nyo sa aming tandang, diyan kayo nagkakamali. Tandang! Hindi tandang ang inaalagaan nyo. Isang bawa! Alam ko, kaya nga hindi ako papayag na makuha nyo siya eh. Hindi matatapos ang gabi ito at makukuha namin ang bawa! Muling sumugod kay Popoy ang naturang aswang at dahil alam niyang seryoso na ang nilalang na makuha nila ang bawa, agad niya itong inilagan. Inisip ni Popoy na magkaroon siya ng karagdagang lakas at bilis. Bago pa man makagawa ng susunod niyang hakbang ang mga aswang, sinuntok niya ito sa dibdib. Tinamaan ng aswang na yon at napaungol dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Napanganga na lang si Popoy nang mawari niyang malakas ang puwersang tumama sa nilalang. Nung makita niyang napayuko ito, buong lakas niya itong sinuntok sa lalamunan. Isang malakas na pag-ungol na lang ang nagawa ng aswang at tumilapon ito. Yan ang nababagay sa inyo. Hindi ako papayag na, ha? Sisip-sipin ko ang dugo mo, bata!